Pinaalis kami ng mister ko sa inuupahan naming bahay dahil wala kaming pambayad. Kaya naman napilitan kaming tumira sa tito niya. Sa una, akala ko bukal sa loob nito na tulungan kami. Masayang masaya kami dahil hindi kami mapupunta sa kalye. Pero kalaunan, napansin kong may kapalit pala ang kabutihang pinapakita niya. Dahil kapag wala ang sawa ko, unti-unti niyang pinapakita ang totoong ugali niya na may gusto siya sa akin. Nung una, Miss Callie, tumatanggi pa ako. Natatakot ako at alam kong mali. Pero lagi niyang ginagamit ang sitwasyon namin na kapag hindi ako sumunod sa mga gusto niya, pwede niya akong o pwede niya kaming paalisin. Sa gitna ng kahirapan, kawalan ng trabaho ng mister ko at kawalan ko rin ng sariling kita, unti-unti rin akong bumigay. Napilitan. Hanggang sa dumating sa puntong hindi ko na alam kung takot pa ba ang nararamdaman ko o unti-unti na rin akong nasasanay sa kanya dahil araw-araw kaming magkasama sa iisang bubong. Dear Miss Callie, magandang araw po sa inyong lahat. Sa mundong ating kinagagalawan, madalang ang paggawa ng mabuting bagay sa iba na hindi naghihintay ng kapalit, lalo na kapag mayroong lihim na pagnanasa. Kaya gagawin nito ang lahat upang maisagawa nito ang masamang plano. Ako nga pala si Maricar, 25 anyos, at nais ko pong ibahagi ang naging karanasan ko sa kamay mismo ng tiyuhin ng aking asawa. Nalagpas kalahati ng aking edad, ang agwat. Gumising ako ng maaga upang maghain ng makakain namin ng mister kong si Marvin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang naisipan at nagawa niyang uminom kinagabihan kahit na may pasok ito ng alas 7 ng umaga. Wala rin naman akong nagawa dahil mukhang malalim ang iniisip nito. Nangako pa ito sa akin na kapag ginising ko siya ay kaagad siyang tatayo mula sa higaan. Hindi ko na lamang alam kung paano ko pa siya gigisingin. Dahil ginawa ko na rin naman ang lahat, kaya naisipan ko na lamang siyang hayaan munang magpahinga. Ngunit dumaan na ang 3 oras. Tulog na tulog pa rin to. Nakaramdam na ako ng inis dahil mas ginusto pa nitong uminom. Kaya ngayon, absent siya sa trabaho niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na alugin siya dahil ngayon pang kailangan na kailangan namin ng pera, tsaka pa siya nagpapakatamad. Marvin, ano ba? Gumising ka na nga dyan, may pasok ka pa. Hindi na ako papasok kaya manahimik ka na dyan. Anong ibig mong sabihin? Bayaran ngayon ng kuryente at tubig. Sa susunod na lang ako magbabayad. Manahimik ka na at nang makatulog pa ako. Tumayo ka na dyan, mapuputulan tayo. Ano ka ba? Marvin, dahil lang sa pag-iinom mo nagkakaganyan ka. Hindi ka ba mananahimik? Wala na akong trabaho kaya tumigil ka na. Wala akong maipambabayad. Ano? Ano nangyari? Wala ka nang pakialam doon. Kung mainit yung ulo mo, wag mo akong idamay, Marvin. Hindi lang tayo mawawala ng tubig at kuryente. Dahil mapapalayas din tayo sa bahay. Ilang buwan na tayong hindi nakakapagbayad. Di tumawag ka kay tito. Hihingi na naman ba tayo ng tulong sa tito mo? Baon na tayo ng utang sa kanya. Malakas ka naman sa kanya kaya alam kong pahihiramin niya rin tayo. Mahiya ka naman. Matanda ka na pero umaasa ka pa rin sa tito mo. Kanino pa ba ako aasa? Wala naman akong aasahan sa'yong babae ka. Ikaw ang may ayaw na magtrabaho ako. Kaya wag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan. Hindi ka umapila kasi gusto mong wala kang ginagawa. At ako lang ang bahala sa mga bayarin. Hirap na rin ako, Maricar. Kahit anong trabaho ko, kulang pa rin ang sahod ko. Hindi tayo maghihirap kung natuto kang maghintay. Tinanan mo ako mula sa amin eh. Bata pa ako. Tingnan mo tuloy nangyari sa ating dalawa ngayon. Habang buhay mo na lang bang isisisi sa akin ang bagay na parehas naman nating ginusto? Pumayag lang naman ako dahil sinabi mo kapag hindi ako sumama ay hindi na kita muling makikita. Sinira ko ang buhay ko sa iyo, Marvin.
at kinabukasan ko dahil lang sa pagsasama nating dalawa. Ginusto kitang bigyan ng magandang buhay. Alam mo yan. Pero hindi ko kaya dahil hindi ako nakapagtapos. Hayaan mo muna ako at magulong isip ko. Saan tayo pupulutin ito? Wala tayong matitirahan. Nakailang buwan na tayo hindi nakakabayad. At huling pagkakataon na natin ngayon, nag-iisip ka ba? Ngunit dahil sa init ng ulo ng aking mister, ay nagawa nitong hawakan ako sa leeg ng mahigpit. Kaya halos magmakaawa na ako upang bitawan niya dahil hindi talaga ako makahinga. Sinabi ko na ngang manahimik ka na muna. Nung tumirik na ang mga mata ko, dahil hindi ko na talaga maramdaman ang pagdaloy ng hangin mula sa aking baga at buntikan na akong mahimatay, tsaka lamang niya ako binitawan. Hindi ka talaga makikinig sa akin, babae ka. Sinabi ko nang tumawag ka kay Tito para humingi ng tulong. Hindi puro ka pagbubunga nga dyan. Naiirita ako sa'yo. Pagod ako, kaya huwag mo na akong simulan muna. Sinabi mo magbabago ka na. Bakit hanggang ngayon sinasaktan mo pa rin ako? Hindi kita sasaktan, Maricar, kung marunong kang manahimik. Pagod ako, huwag ka makulit. Umiyak akong umalis sa kwarto na iyon. Dahil ang lalaking minahal ko noon ay malademonyo na. Hindi ko na makilala ngayon. Ilang beses na ako nitong sinaktan tuwing lasing siya at tuwing galit siya. Hindi siya ganito noon, ngunit wala akong magawa dahil sinabi niyang papatay niya ako oras na iwan ko siya. Pagkatapos kong kumalma, ay tumawag ako sa kanyang mayamang tito. Palagi akong humihingi ng tulong dito, ngunit sobrang nakakahiya dahil palagi kaming umaasa sa kanya kahit matatanda na kami. Ayoko ng ganitong buhay. Ayoko nang umasa sa iba. Mabilis na sumagot si Tito Robin sa telepono. Tito? Maricar? Tito, ano bang nangyari? May kailangan ka ba? Wala na po kasing trabaho si Marvin eh. Ayaw kong gawin to pero kailangan ko pong manghiram dahil wala kaming matutuluyan kapag hindi kami nakapagbayad ng renta. O siya, sige, huwag ka nang umiyak. Maaari ko bang makausap si Marvin? Ayoko po siyang gisingin, Tito eh. Sinasaktan ka ba niya? Akala ko ba nagbago na siya? Bakit ka ba kasi pumapayag na ganyanin ka? Sinabi ko naman sa'yo na kapag sinasaktan ka niya, lumapit ka sa akin. Asawa ko pa rin ho siya eh. Tsaka ayoko naman humadamay kayo sa away namin mag-asawa. Pero hindi na tama ang ginagawa niya sa'yo. Hayaan mo at kausapin ko si Marvin. Nagmamakaawa ko, Tito. Huwag niyo na pong sabihin na alam niyo. Tsaka, hindi po itong rason kung bakit ako tumawag eh. Kung wala kayong matutuluyan, dito na lang kayo tumuloy sa bahay ko. Wala naman akong kasama dito. Malungkot, mag-isa. Matagal ko na rin kayong niyayaya na tumuloy dito pero umaayaw kayo. Saglitan akong nataranta. Dahil kahit na alam kong mas makakatibid kami kapag tumira kami rito, ay mas pinipili kong lumayo. Dahil kahit mabait ang matandang tito ni Marvin, ay nakakaramdam ako ng pagkailang dito na para bang may gusto siyang gawin na hindi maganda sa akin. Alam kong masama ang mga husga pero hindi ko mapigilan. Iniingatan ko lang din naman ang sarili ko. Pero mukhang sa oras na ito ay wala na akong magagawa pa kundi tanggapin ang kanyang alok. Hindi ko na alam ang sasabihing rason kay Marvin kapag umayaw ako. Baka magtaka na siya. Ayokong magsabi ng gano'n na hindi sigurado at wala akong proof sa kanyang nais gawin. Dahil alam kong mas pipiliin ni Marvin kampihan ang matandang yun kaysa sa akin na asawa niya. At ayokong maghanap ng sakit ng katawan at ulo sa ngayon. Dapat matagal na tayong lumipat sa bahay ng matandang yun eh. E di sana mas nakatipid tayong dalawa. Ikaw kasi tong napaka-arte. Bakit ba ayaw mong makasama si Tanda? Hindi naman sa ganun. Mag-asawa na kasi tayong dalawa. Kaya gusto ko, may sarili na tayong bahay. Gusto ko tayong magkasama. Hindi nga natin kaya na tayo lang magsama. May nag-offer naman ng libreng matutuluyan, aayaw ka pa. Pasensya ka na, pumayag naman na ako, hindi ba? Ayusin mong pagtrato kay Tito. Huwag na huwag kang gagawa ng kakagalit niya, ha? Wala akong gagawin na kahit ano. Ayusin mo na lang mga gamit natin. Nakahiga pa ako, tutulungan na lang kita mamaya.
Matagal akong nag-impake ng mga gamit nang hindi ako tinutulungan ng asawa ko. Habang nanonood lamang siya ng telebisyon at umaaktong parang walang nakikita. Kaya nang magsisimula ng manakit ang aking katawan, ay tumabi muna ako dito. Bakit nandito ka? Hindi ka pa tapos magayos, di ba? Magpapahinga lang ako saglit. Sumasakit na kasi yung likod ko eh. Yun lang, sumasakit ang katawan mo? Kailangan matapos yan bago mag-umaga. Dahil susunduin tayo ng matandang yun. Maya ka naman. Akala ko ba kasi tutulungan mo ako mag-impake? Pagod ako, Maricar. Kaya mo na yan. Yan na lang naman ginagawa mo dito eh. Naglaba at nagluto ako kanina. At wala ka naman ng trabaho. Kaya bakit ba ayaw mo akong tulungan para mapadali tayong dalawa? Minamalit mo na ba ako ngayon? Dahil wala na akong trabaho? Wala ka talagang kwentang babae ka. Hindi ako nagpapakasarap sa trabaho para sabihan mo ng ganyan. Hindi kita pinamaliit. Gusto ko lang naman tulungan mo ako. Pagod nga ako, hindi ba? Bakit ka ba nagagalit? Manahimik ka na. Naiirita na ako sa mga sinasabi mo. Wala na akong nagawa dahil akma na naman tong susuntok sa akin. At kahit alam kong hindi na tama, sumunod ako dahil natatakot ako. Kinabukasan nga, Miss Callie, sinundo kami ni Tito Robin sa kanyang magandang sasakyan. Palagi pa rin akong namamangha tuwing nakikita ko ito. Hindi ko lubos maisip na kapamilya niya ang katulad ng aking asawa. Halos lahat ng mga kapamilya nito ay nakapagtapos at may magandang buhay. Tanging nag-iisa si Marvin na naligaw ng landas. Kaya halos ayaw itong makita ng mga kamag-anak dahil kahihiyan daw ito. Nang makapunta kami ay kaagad na nagaya ng inuman sa loob ng bahay si Tito Robin. Kasama ang asawa ko at ilan pa nito ang kaibigan. Hindi ko maitago ang hiyang nararamdaman ko, lalo na ngayon at nakikituloy na lamang kami. Uminom sila kasama si Tito Robin habang ako ay pumunta ng kwarto dahil hindi ako komportable, lalo na't puro sila mga lalaki. Nabigla ako nang bumukas ang pintuan ng silid ko dahil alam kong sinara ko ito. Maricar, okay ka lang ba dyan? Okay lang po ka, Tito. Ayaw mo bang samahan muna kita dito? Okay lang naman po. Ayoko naman pong may storbo kayo sa pag-inom ninyo. Ganun ba? Paano yan parang mas gusto yata kitang makasama na lang. Umupo ito sa bandang ibaba ng aking kama. At kinabahan ako dahil nakamaigling short lamang ako at napapansin ko ang tingin niya. Kayo na hong bahala. Wala talagang pinagbago. Ang ganda mo pa rin. Salamat ho, Tito. Hindi mo kailangang mag-pause sa akin. Robin na lang kung gusto mo. Tito Robin. Nakakahiya naman ho. Matanda na po kayo kaya gusto kong ginagalang kayo. Natawa to. Matanda na nga ako pero may asim pa ako. At kayang-kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Kahit ano. Ganun ho ba? Malakas pa ang tuhod ko, Maricar. Ayaw mo bang subukan? Ang alin ho? Hinawakan niya ang binti ko at nagtaasan ng aking balahibo. Higit na matanda na ito sa akin at kulubot na ang mga balat. Kahit na mabait ito ay hindi ko maaatim na makasama siya o makasalo sa kama. Sayang naman. Kung bata-bata pa siguro ako, liligawan kita. Anong sinasabi ninyo? Wala naman. Pero gusto ko yung mga ganyang suot mo. Napakaganda. Hindi pa ito kaagad umalis, Miss Callie. At marami siyang kinuwento sa akin tungkol sa mga naging babae niya. Napapalunok na lamang ako dahil nakakaramdam ako ng takot. Lalo na't hindi naman ako pwedeng lumaban dahil baka palayasin niya kami dito. Naging palaging ganoon ang nangyayari at ang pinakamalala kapag naguhugas ako ng plato, bigla niya akong yayakapin sa likuran. Muntikan ko nang mabibitawan ang hawak kong plato. Ang bango mo oho. Hindi po ako komportable. Ayaw mo ba? Hindi naman ho sa ganon pero
Pagkatapos ng ginawa ko sa inyo at mga tinulong ko, ganito ang isusukli mo? Matagal ko pa namang hinintay ang pagkakataong to. Mabuti na lamang at madaling kausap ang asawa mo. Talisang bigay lang ng pera kaagad tong pupunta sa inuman. At anong malay natin kung may kasama tong ibang babae? Tama na ho. Wala kang kakampi dito, Maricar, kundi ako. Dahil alam mo na sa oras na malaman ng asawa mo, ay sigurado kung papatayin ka niya sa bugbog. Alam mo sa sarili mo na hindi maniniwala yon kahit na magsumbong ka. Alam ko naman ho, pero aalis na lang ho ako. Kung papayag ka, walang mangyayari sa'yong masama. Bubuhayin ko kayo ng asawa mo, kapalit ng kagustuhan ko. Walang libre sa panahon ngayon. Sige nga, kung aalis ka, kaya mo bang bayaran ang utang niyo sa akin? Wala akong maisip. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking dignidad ay parang tinapakan. Wala akong pinagkaiba sa ibang bayarang babae kapag nagkataon. Hindi ko talaga sukat akalain na sa buong buhay ko, mangyayari sa akin to. Akala ko magiging nakakadiri at hindi ko masisikmura ang mamamagitan sa amin ng tiyuhi ng mister ko. Ngunit kalaunan, nagustuhan ko yun. Kasi kahit matanda na pala to, ay romantiko si Robin. Alam niya kung paano pasahihin ang babae. Sweet din siya. At madalas niya akong bigyan ng mga regalo na never pang nagawa sa akin ng asawa ko. Kahit kailan, Miss Callie, hindi ako nabigyan ng mga regalo ng aking mister, ni kahit bulaklak lamang. At habang nagpapakasasa kami sa pagmamahala ni Robin, ay hindi na nagpatuloy sa pagtatrabaho ang asawa ko dahil mas ginusto na lamang nitong uminom kasama ang mga kaibigan nito dahil palaging ang nasusunod ang gusto niya. Binibigyan siya ng pera ni Robin. Pero ang kapalit noon, ako. Hanggang sa unti-unti, Miss Callie, nagkaroon ako ng nararamdaman para kay Robin. Unti-unting nabaling sa kanya ang pagmamahal ko sa kabila ng edad nito. Sa ngayon, masama bang maging masaya ko kung papatulan ko ang tiyuhi ng asawa ko? Kaya ako sumulat sa programa niyo ngayon, Miss Callie. Dahil kahit nag-umpisa sa pamimilit ang lahat, minahal ko si Robin paunti-unti. Gusto kong humingi ng payo kung tama ba na sumama ako dito dahil nais niya akong dalhin sa ibang bansa at iwan na lamang namin dito sa Pinas ang aking asawa. Inaamin ko, mahal ko na siya at gustong-gusto ko na rin namang makalaya kay Marvin. Ayoko na yung sinasaktan niya ako kung kailan niya gusto. Ayoko nang magtiis pa. Ayoko nang maghirap pa. Sa kasalukuyan, Miss Callie, sa tingin ko ay merong nabuo sa aking sinapupunan. At sigurado po ako na kay Robin ang dinadala kong to. Dahil kahit matagal na naming sinusubukang mag-anak ni Marvin, ay hindi kami nabibiyayaan. Yun lamang po ang kwentong ibabahagi ko sa channel mo, Miss Callie. Maraming salamat po. Nagmamahal, Maricar.